Pambihira mga kababayan, talaga naman pong ito ang patunay na ang kampo po ng mga DDS, no, sila Harry Roque, ay desperado na po. Ito po si Harry Roque, pakinggan po natin yung sasabihin niya dito dahil ito po yung patunay na sila po ay nag-i-imagine ng isang bagay na napaka-imposibleng mangyari, no? So, sinasabi niya dito, tila pinapalabas niya, mapapakinggan niyo po mamaya, na si Atty. Leni po ay kakampi po ni Sara Duterte, mga kababayan. Pakinggan po natin at ating pong pag-usapan dahil talaga nung narinig ko po ito bilang kakamping, ako po'y natawa. Eto po, pakinggan natin. Narinig niyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86. Lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City, ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, nung kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko, na ang pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro-Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti-Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila de Lima, at ang mga komunista, yung mga party list, oh my goodness, nagsani puwersa at lahat sila nag-anti-Duterte at mukhang pro-Marcos. Alam niyo mga kababayan, nung unang narinig ko po yan, ako po'y nagalit at talaga pong nainis ng sobra dahil gamit na naman po ang pangalang Leni Robredo para po sa kanilang benepisyo, no? Yun po yung aking pananaw dyan. Ginagamit naman nila ngayon si Atty. Leni Robredo para siguro makakuha ng simpatya sa mga kakamping pero hindi po mangyayari yan. Bago ko po ibigay sa inyo ang aking reaksyon dito, pakinggan po muna natin ang reaksyon ng isang totoong loyalist na nakita po ang bidyong ito. Ito po. Sabi ni Harry Roque, bakit hindi nyo daw tignan si Leni Robredo, ultimo nga daw si Leni, hindi daw sumuporta sa impeachment kasi makasara daw si Leni. Suportang-suporta daw si Leni Robredo kay Sara na hindi ipa-impeach. Ito po para sa akin, hindi ko man bit-bit yung utak ni Leni, hindi ko man bit-bit yung nararamdaman ni Leni nung siya ang Vice President. Pero hindi naman po si Leni Robredo ulyanin na katulad kay Digong na utal-utal na magsalita, bulok ang bagang sa kakasyabu at kakakainom ng fentanyl, no? Na baka nakalimutan ni Harry Roque kung paano ni Digong sabihan si Leni na lutang, walang alam, kailangan mag-aral, bumalik ng grade 1. Tapos ngayon sasabihin ni Harry Roque na si Leni susuporta kay Sara. Tang ina mo Harry Roque, paniwalaan ka ng tao kung umuwi ka ng Pilipinas at i-explain mo kung saan galing yung milyon-milyon na pera, na kung bakit napakarami mong pera, no, na galing sa Pogo at bakit ka nagkaroon ng pera mula sa Pogo na hindi ka naman kasosyo. Ayun, narinig niyo po, namura po si Harry Roque, minura po, no, ni Sir. Isa po siyang pro-Marcos at totoong loyalista. Ganon din po yung naramdaman kong galit, no, kay Harry Roque. Dahil yung si Atty. Leni Robredo, nananahimik na at hindi na po nagbibigay ng kahit anong komento sa national politics. Etong mga to, gusto na namang gamitin mga kababayan. Kaya kayo mga kakamping ko, wag po kayong magpapaniwala sa taong ito si Harry Roque. Dahil napaka-hypocrite ng mga yan. Tignan nyo, alam nyo kung babalikan natin yung dinanas ni Atty. Leni Robredo sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Yung mga pambabastos mula sa mga supporters niya at mga kaalyado niya, kahit mismo kay Duterte. Kung matatandaan nyo, sinabihan ni Duterte na mamatay na si Atty. Leni Robredo.
Yung pambabastos, pagmamalain, yung pagpapakalat ng fake news para sirain si Atty. Lenny. Pero ngayon, nalaman natin na yung mga sinasabi pala niya about EG case, no? Totoo pala. Yung sinasabi na pinahiya daw na Atty. Lenny sa ibang bansa si Duterte or ang Pilipinas nung sinabi nito yung number of EG case. Actually, yung number of EG case na sinabi niya, mas kaunti pa sa totoong numero na sinasabi po ng police at findings po ng mga authority. No? So, minalain, ininsulto, binastos, binaboy, dinisrespect, pinagbintangang NPA at kung ano-ano pang fake news ang ginawa, mga peking code card, mga conspiracy theories, yung naga-leak, no? Conspiracy theory yun para palabasin na masamang tao si Atty. Lenny at lahat ng yan nangyari sa panahon po ni Duterte, no? Doon sa naga-leak na yon, pinapalabas po na si Jesse Robredo daw po ay nagbulsa ng pondo ng Yolanda. Namatay po si Jesse Robredo 2012. Nangyari po ang Yolanda 2013. Pwede niyo pong i-double check mga kababayan. No? Yung palang kasinungalingan na. Pero pinaniwalaan niya ng maraming tao. Sinira po sa Atty. Lenny gamit po ang mga conspiracy theories. No? At mga kasinungalingan, panlilinlang, satire, sarcasm, insults, disrespect, fake news, disinformation, at kung ano-ano pa para galitin ng mga tao ang mga supporter ng mga Duterte towards Atty. Lenny na talaga namang isang massive orchestrated na black propaganda ang ginawa laban kay Atty. Lenny para palabasing bobo, kahit Harvard, MIT, Princeton ang kumikilala kay Atty. Lenny para palabasing tuta ng oligarch, puppet ng mga elite at kakampi ng mga NPA. Lahat po ng uri ng black propaganda ginawa at nangyari noong panahon ni dating Pangulong Duterte laban po kay Atty. Lenny, no? Para po pabagsakin yung ALE. Yung ALE, yung mga pagsasalita niya about sa polisiya ni Duterte noon sa West Philippine Sea at saka po sa war on drugs ay nasa lugar pala, tama pala at makatuwiran. Tapos ngayon, sa Atty. Lenny Robredo nananahimik, nandun na sa Naga, busy sa kanyang mga kababayan doon, busy sa kanyang angat buhay para makatulong sa ating gobyerno, sa Pangulong Bongbong Marcos, sa ating mga kababayan. Dinadamay na naman ng mga ito. Ginagamit ang pangalan ni Atty. Lenny Robredo para palabasin na kakampi nila. Mga kakamping, huwag po kayong maniwala dyan. Hindi mangyayaring kakampi sa Atty. Lenny Robredo sa mga Duterte. No? Hindi mangyayari yan. Naging sibilyan sa Atty. Lenny, nung natalo siya, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo, nag-conceive siya doon sa pasasalamat concert ng mga kakamping noon. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo, hindi lang siguro narinig, no, ng mga loyalists at saka ng mga Marcos supporter, pero doon sa concert na yon, pasasalamat concert, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo and nag-move on, nag-move forward, humanap siya ng paraan para makapagpatuloy sa pagtulong sa bansa, sa ating mga Pilipino, and then tumahimik. Binibisita siya nga yung binibisita ng mga DDS Pumunta si Robin, pumunta si Bong Revilla, pumunta si Sara Duterte sa Bicol, pinuntahan sa Atty. Lenny. Si Willie Revilla may pumunta, nag-donate ng 2 million yata yun or 3 million sa Angat Buhay. Tapos sasabihin nyo, kakampi nyo, meron lang talagang pagrespeto sa Atty. Lenny na kapag binisita siya, kahit siguro ayaw niya, kailangan niyang tanggapin at ipakita niya na may respeto siya at welcome. Yung ang pagbisita ni Sara dun uninvited, no? Sinabi naman po nung spokesperson na Atty. Lenny, nagulat sila, hindi na nakatanggi sa Atty. Lenny. Na tila ba bigla na lang sumulpot dun sa bahay na Atty. Lenny. Anong gusto niyong gawin na Atty. Lenny? Ipagtabo yan? Tapos siya na naman yung palabasin na masama sa publiko? Di syempre, tatanggapin na lang niya kasi caught off guard siya doon. Tapos ginagamit ng mga ito para palabasin na sa Atty. Lenny ikakampi nila. Diyos ko po, mga DDS, talaga naman nakakagalit kayo. Tumahimik na yung tao at hindi na nakikisali sa politika, humanap na lang ng kanyang paraan para makapagpatuloy sa pagtulong sa bansa at sa mga Pilipino. Tapos ngayon, idadawit nyo yung pangalan, kukumbinsin nyo ang mga sarili nyo at ang publiko na kakampi nyo sa Atty. Lenny.
Eh kami nga mga kakamping hindi kakampi sa inyo, yung pa kayang sinusuportahan namin. Hindi namin makakalimutan ang ginawa nyo sa mga kakamping kay Atty. Lenny, nired tag nyo ng nired tag. Tapos kakampi sa inyo. Yan, desperado na kayo. Wala na, kitang-kita nyo na ramdam nyo na mahina kayo, kokoonti kayo, at wala kayong suporta sa publiko. Kaya sa sobrang desperate nyo, kahit alam nyo na hindi mangyayari, napaka-imposible na kumampi sa inyo sa Atty. Lenny, kinukudaan nyo. Kinukonbinsi nyo ang sarili nyo at ang mga tao sa isang bagay na napaka-imposible at hindi mangyayari, mga kababayan. Pati mga dilawan, si Senator Risa Ontiveros, si Senator De Lima, binabanggit pa niya, no? Bakit daw tila naging pro-Marcos at ayaw sa mga Duterte? Yung po yung pagkakaunawa ko. Diyos ko po naman mga kababayan, Senator Risa magiging pro-Duterte. Senator De Lima, pinakulong ng halos 7 years. Naalala niyo yung mga pinagsasabi ni Harry Roque kay Senator De Lima? Sabi niya, in jail. Parang ganon, something like that, no? Eto, tignan nyo. Yan po yung sinabi niya kay Senator De Lima. Tapos ngayon, pinakulong nyo Tapos, sasabihin nyo na bakit nagiging pro-Marcos at bakit anti-Duterte. Aba, ang husay nyo naman. Parang hindi ko alam kung ginagawa nilang syunga yung sarili nila or nagbobo-bobobohan, no? Para lamang makauto ng tao. Mauuto nyo talaga yung mga supporter nyong uto-uto. Pero yung mga kakamping, hindi nyo mauuto. Mga dilawan, hindi sasama sa inyo. Diyos ko po. Talaga naman alam niyo kung bakit nakakagalit. Kaya nga si si Sir, yung loyalista, minura na niya si Harry Roque. Ako gusto ko din gawin yun sana, pero alam niyo naman hindi ko style yun. Pero sa totoo lang sa isip ko, minumura ko na po si Harry Roque. Dahil nakakagalit po talaga pagkatapos babuyin sa administrasyon nyo yung mga taong binabanggit nyo ngayon. Papalabasin nyo na kakampi nyo, kukwestiyonin nyo kung bakit hindi kumakampi sa inyo, kung bakit naging antay na sa inyo. Di po ba nakakagalit mga kababayan? Parang nanggagago Di po ba? Nanggagago. Buti hindi mo tinanong kung bakit si Senator Trillanes ay hindi nyo kakampi. Di ba? Talaga namang siguro matatawa na lang ako sa sobrang inis. Di ba? Yung mga tao na napaka-imposibleng kumampi sa kanila, yung pa yung kinukuda nila na bakit anti-Duterte. Tapos papalabasan sa Atty. Lenny na maka-Sara. Diyos ko po naman mga kababayan. Hindi porkit pumunta si Sara doon at pinilit niya yung sarili niyang sumulpot doon sa bahay na Atty. Lenny, magkakampi na sila. Hindi ganun yon. Huwag niyong lokohin ang sarili niyo at huwag niyo kaming utuin dahil hindi kami uto-uto mga kakamping. No? Huwag na huwag tayong magpapauto sa mga ito. Sana po makapagbigay kayo ng opinyon sa ibinahagi ko, sa narinig nyo kay Harry Roque at dun sa sinabi po ni Sir na isang loyalist, no? Ilagay nyo lang po sa comment section below at sana po malike yung video. Bago ko po tapusin ang video na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron pong mangyayaring rally ng mga kakamping at ng mga loyalist, mga Marcos supporter. Ayan po yung date. Tignan nyo na lang po mga kababayan. Yung mga kilalang vloggers po ni PBBM at ng mga kakamping, andyan po magsasanib puwersa para po sa rallying yan. Andyan po yung poster, tignan nyo po yung date at saka po yung venue. Sana po yung masuportahan nyo. Ito po yung kinakatakot ng mga DDS. Kaya pati yung rally po ng Iglesia ni Cristo ay ginagamit nila at tila pinapalabas nila na sa kanilang rally na pro-Sara yung rallying yon. Naku po, hanggang ganyan na lang kayo. Yung kinukumbinsi nyo ang sarili nyo sa mga bagay na hindi totoo. So ito mga kababayan, sana po masuportahan natin ang rallying yan. And sa mga kakamping, huwag po kayong magpauto sa mga pinagsasabi nito ni Harry Roque. Hindi nga po siya makabalik dito sa bansa natin para harapin ang mga dapat niyang harapin. So bakit natin siya paniniwalaan? Bakit natin paniniwalaan ang mga kuda ng taong ito? Ang dami niyang issues na kinakaharap. So yun lamang mga kababayan, Salamat po sa panonood nyo. Sana po i-like nyo ang video. Napakahalaga po niyan para sa aming mga vloggers. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.